Magandang gabi po muli sa bawat sa. Tayo po ay lumako na sa ating prayer meeting. Sige po, tayo manalangin. Manalangin Diyos na nasa langit. Muli, salamat sa gabi ito. Salamat sa patuloy niyong pagkakataon na tuloy po kami pairangin ng lakas at buhay at makapag-aaral pa ng banal na salita. Makasamba, makapanalangin, makaawit. Palayan niyo sa salita niyo, gabayin niyo kami sa aming prayer meeting, maging ang mga pwedeng manood sa live stream, ng mga kapatiran, para na po umipo at mangusap, mga kaibigan, mga magulang po namin, Lord of Facebook. At pala niyo po sa salita niyo, iisinin po ang puso isipan sa mga bagay na maraming nakita niyo po. Salamat sa banal na dugo ng inyong anak na tanging naglilinis, nagbayad at nagpatawad na aming mga kasalanan. Salamat po muli sa dakilang kaligtasan, pagmamahal mo sa amin, higit sa mga dakilang pangako at katotohanan ng laman ng inyong salita. Galayan yung salita niyo sa gabi ito. Kaya ang dala tuloy pong ipasamat sa gabi ito sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Bakit po muna tayo bago tayo mag-aaral sa salita ng Panginoon? Sa awit niya, nawa ay lalo natin nawa ang kadakilaan ng Panginoon kahit sa inyo sa langit. Lalo pang lumago, tumibay ang ating pagkakilala sa relasyon at pananampalataya sa Kanya. Let's continue to study the series of experiencing and enjoying the presence of God. Yung mga Sunday na topic natin na hindi natin natapos. So, natapos na natin yung eternal life. Makita natin, ay naging malinaw po sa atin. Ibig sabihin ng eternal life, At ngayon naman po ay experiencing, enjoying the presence of God. Tama, halos magka-connect, yung ibig sabihin ng buhay na walang gan, natin natanggap yan at kayo nanggaling yan sa ating Panginoon. Ngayon naman, kung natanggap mo na ang buhay na walang gan, ay lalo pa dapat naunawaan natin, sabi nga, Enoch walk with God. Diba, kinuha ng Diyos, hindi niya naranasang mamatay. Why? Because he experienced and he enjoyed the presence of God. Tama-tama po yun. Karugtong na yan,
So, meron siyang buhay na walang hanggan, sa lupa pala hanggang kunin siya ng Panginoon. Sa lupa pala na-experience ni Enoch at na-enjoy niya ang kasama niya ang Diyos araw sa buhay. Katulad nila Noah, ni Abel, ni Abraham, ni David, no? At marami pa. No? Lalo sa bagong tipan na magkataon-taong pa ng Jesus. Sabi nga ng Psalm 16:11, sabi ni King David, "Thou wilt show me the path of life. In thy presence of fullness is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore." Okay, so let's study this one of the verse talks about, marami yan sa book of Psalms, no? Sa buong Bible, pero marami gusto kong pag-aralan natin yung presence of God in the book of Psalms. Paano ba natin ito maunawaan? At maunawaan muna natin paano mararanasan at ma-enjoy yung presence of God. So sabi nga rito, no? Ay again, David Sumi, papakita mo sa akin ang landas ng buhay. Sabi ni David, papakita ng Diyos sa kanya ano ba ang matuwid na landas ng buhay. No, ang landas ng buhay sa lupa nakasama ang Diyos. Kasi maraming lumalakad sa mundong ito sa landas ng buhay, pero hindi palapit sa Diyos, kundi palayo. Hindi buhay na walang hanggan, kundi kapahamakan. Kaya ang makapagpapakita lang sa atin ng talagang tunay na kahulugan ng buhay, dahil ang Diyos ang pinagmulan ng buhay, both physical and eternal life. So, sino lang pwedeng magpaunawa sa atin yan? Ng tunay na kahulugan at kabuluhan, kasiyahan, katiyakan ng buhay. No? So, hindi ang binigay sa atin Diyos sa buhay, hindi lang saving life, no, hindi lang securing life, satisfying life, sanctifying life, banal na buhay, malinis sa buhay, buhay na hindi ligtas, buhay na may kasiyahan, buhay na may katiyakan. Hindi mo yan makikita sa mundo. Kahit ang dami mong pera, kahit nabibili mo na lahat, kahit nasa iyo ang lahat ng bagay, sinabi ng Panginoon, kung mapahamak ang iyong kaluluwa, walang kwenta ang lahat ng yan. Magiging ba siya tao sa pera, mga bagay na pansalamantala pa sa lupa, no, nabibili niya, napupuntahan niya, nagagawa niya, but this kind of, makita natin dyan, no, joy is temporary. But, makita natin dyan, the joy from the Lord, ang tunay na joy, ang tunay na kahulugan ng buhay, ay maiintindihan lang natin sa pamamagitan ng ating Creator, ng ating pinagmulan ng buhay. So, siya rin na nakakaalam ng kagalakang napupuno o puno ng kagalakan o kagalakang umaapaw. No? At sa kanang kamay niya, no, ng kanyang kalakasan, kapangyarihan, ay may kasiyahan magpakailanman. So, hindi lang makita natin, may apat na bagay agad ang binibigay na promise ng Diyos dito kay David eh. Pagtitiyan natin, no? What are those promises? Apat yan. The path of life, the fullness of joy, no? And the pleasures, tatlo pa na, lumalabas. And the pleasures forevermore. The path of life, the fullness of joy, and the pleasures forevermore. At makikita natin, itong path of life, itong fullness of joy, tsaka itong pleasures forevermore, ay saan daw natin lang yan matatagpuan? O sino lang magpapaunawa nito sa magpapakita? Sabi diyan ni David, ikaw, o Panginoon, ay ipapakita sa akin ang alin? Ang path of life, tapos sa iyong presence lang daw ang fullness of joy. So maraming joy sa mundo, pero hindi full. But the fullness of joy only comes from the Lord. And in His right hand, it talks about the hand of God, the protection and the power of God. No, the guiding hand, the protecting hand, the powerful hand, right hand.
Normally, yung mga right-handed, no? Ay, di ba, sa mga right-handed, bibihira ang mga taong left-handed. Sa mga taong gumagamit ng kanang kamay, diba? Kadalasan, ano yung sabihin to? Yung mga gumagamit ng kanang kamay ay pansulat, pagtrabaho, di ba? Paglalaba, ano pa, pagpupok, paglagari, di ba? So, nasa kanan ang pwersa pag right-handed ka, di ba? So, kaya nga, the right hand of God speaks of His power, His protection, no? Yung kanyang lakas, yung kanyang pag-iingat, yung kanyang paggamay. Normally, ang mga magulang, pag-isa anak, di ba? Anong pinangahawak? Kadalasan, kanang kamay din. Kasi andun yung pwersa, andun yung higpit, no? So, maliban ng dalawa yung anak, di ba? Pero normally, kanan. Lagi yan kanan. Pag ikaw ay kanan ang kamay mong ginagamit, lahat sa lahat ng bagay, ika nga, bugbog. Gamit na gamit ang kanang kamay. Kaya, the right hand of God speaks of the position of the Lord in the sight of God. No? Sa trono ng Diyos Ama, nasa right hand ng Panginoon. So, not only it talks about position, but it talks about power, it talks about protection, it talks about guidance. Sa gabay ng Panginoon, meron lang kasiyahan, hindi lang panlupa, hindi lang pansamantala. Ang ganda po na sabi rito, pangwalang hanggan. So, hindi ito panlupa. Ito ay malinis, ito ay makalangit, ito ay kagalakang, ang Diyos lang pwedeng magbigay. No? Hindi makukuha ng mga pansamantala. So, when we understand the presence of God, dapat hinahanap po natin ito. Walang tao makakaunawa ng presence ng Diyos kung hindi mo ito hinahanap. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero, di ba? Yung hangin niya, hindi mo nakikita, nararamdaman mo. Pasensya na po, ha? No? Pasensya sa illustration, for example. Hindi pwedeng mangamoy utot nang walang umutot. Pasensya na kayo dyan sa aking illustration. But normally, dalawa kayo, di ba? Huli mo agad umutot ka. Bakit? Ang baho Siyempre, sino? Dito sa kanya, saan magagaling? Dito sa katabi mo. Di ba? Ikaw agad na may inis baho ng utot mo, kahit na tahimik pa. Mahirap mahuli pag 5, 10, walang aamin, lalo pag may silencer yung utot. Di ba? Tatanungin mo, hanapin pa sino. O, sino sa inyo? Di ba? Utot pa lang yan. Paano pa kaya yung tunay na gabay ng Diyos? Yung tulong ng Diyos. Hindi mo siya nakikita, pero mararanasan mo ang kanyang presensya. Lalo kung ito'y hinahanap mo. Kaya siya sabi ni David yan, di ba? Dito kinakausap niya ang Diyos Sabi niya, ikaw lang Panginoon. Magpapakita sa akin ng tunay na landas ng buhay. Ikaw ang magpapakita sa akin ng landas ng buhay. Ang maraming tao na buhay sa mundo pero hindi nila naiintindihan ng landas patungo sa langit. Diba? Sabi nga ng Panginoon, diba? Merong narrow at saka may wide. Wide road and narrow road. The narrow, ang makitid ay makipot ang daan, makipot ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Kukunti lang daw yun, sabi ng Panginoon. Pero yung makipot, maluwag na daan, maliwag na pintuan, ay patungo sa kapahamakan at marami ang papunta ron. Panginoon na nagsabi niya. So, ang taong makakaranas talaga ng landas ng buhay na ayon sa plano ng Diyos, dapat tinatanong mo yung may-ari ng buhay, yung nagbigay ng buhay. Kaya sabi ni David, kung hindi sa gagawin ng Diyos, hindi niya maintindihan ang landas ng buhay o plano o purpose ng Diyos sa buhay ng Manila. Ikaw, Panginoon, na magpapakita sa akin ang landas sa buhay. So the presence of God must be seek. The presence of God must be learned. No? Hindi mo lang hanapin yan. Dapat matutunan mo yan sa Bible.
Kaya napakahalaga yung pagbabasa, pag-aaral, pakikinig. No? Sabi nga ng Hebrews, or rather Romans 10, 17, kung yan ang kamali, di ba? Anong sabi ng Romans 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero nananampalataya kami totoong Diyos, di ba? At naghahanap ang Diyos ng faith. Kung wala daw pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Pero sa mga nagtitiwala sa Diyos na hindi nakikita at sa kanyang salita, sabi doon, ang pananampalataya ay dumarating at lalong tumitibay by hearing and hearing the word of God. Romans 10:17. Not only that, we must love the presence of God. Sino lang makakaunawa niyan? Sino lang maghanap niyan? Sino lang magmamahal niyan? Dito to nakakilala sa Diyos. So apart from the Word of God, you cannot understand the presence of God. And those who look, who learn, they will love the presence of God. No? They will love it. Talagang mamahalin mo, talagang yayakapin mo, talagang ito ay nanaisin mo. No? Ika nga, mamimiss mo. No? Mamimiss mo yan. Higit pa sa pagmamahal ng mag-asawa, ng magulang sa anak, mamimiss mo ang pagmamahal ng iyong magulang o ng iyong anak, di ba? Yung mga namatayan, ganun na lang mahalaga. Kaya habang buhay pa, pahalaga mo na. No? Kasi pag wala na, mahirap nang hanapin yan. Pero salamat ang Diyos, hindi namamatay. He is forever. That's why only God can give eternal life. No? That yung pagmamahal ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, ay nakikita mo man siya o hindi, His presence is so near. No? Sabi nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iwanin mo pababayan. Umakyat man sa langit, sabi ng Panginoon, may papalit yung Holy Spirit. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace. No? Yung tunay na ligtas, may kagalakan ng Panginoon, mayroong pag-ibig ng Panginoon, no? May pag-asa ng Panginoon, mayroong kapayapaan ng Panginoon. Meron siya pag-ibig ng Panginoon. The presence of God must be living. Just like Noah, just like Enoch, they walk with God. It means they live in the presence of God. No? Hindi lang nila hinanap, hindi lang nila natutunan, hindi lang nila minahal ang Panginoon. Siyempre, araw-araw, gusto nila, no? Nasa school ka man, andun ang Panginoon. No? Nasaan ka man, ang Panginoon, hindi ka iiwan ni pababayaan. No? Kaya nga kung tutunan natin, kung talaga ligtas ka at may Holy Spirit, the more tayo nagiging aware sa kasalanan. Yung kasalanan, lalo nating naiintindihan ano ba ang kasamaan niyan, no? Ano ang pagdaraya, mas lalo tayo nagiging sensitive sa kasalanan because of the Holy Spirit and the Word of God. No? The presence of the Holy Spirit teach us, guide us, lead us. Diba? Tinuturuan tayo. No? Ginagabayan tayo. No? Tinuturuan tayo, ginagabayan tayo. No? Ginagabayan tayo. Ano? Ang inaaliw tayo pag tayo natatakot, nalulungkot. Ano? Pero pag tayo nabuhay sa kasalanan, ay sinusumpatan tayo. Kinukonsensya tayo kumbaga. That is the presence of the Lord. Kapag katunay ka ligtas, hindi ka na masaya sa kasalanan. Yung taong makasaya sa kasalanan, hindi natatakot sa Diyos, I believe, hindi paligtas yun at walang Holy Spirit. Pero pag talaga may Holy Spirit ka, you love the Word of God, you love to pray, you love to be in the presence of God. Diba? They experience the presence of the Lord daily. Because they are living in the presence of God, they love to live in the presence of God. Nararanasan nila ito. Nararanasan. Sabi nga ni David, di ba? In your at your right hand, there are pleasures forevermore. So pag sabi forever, ano yun? Yung kasiyahan ng Diyos na binibigay, hindi pag isang araw.
Hindi pang 2 araw. Hindi pang 1 linggo. Hindi pang 1 buwan. Hindi pang 1 taon. Forever. Paano mangyayari? Wala pa tayo sa langit. Di ba? Sapagkat makita natin, kahit na may mga Kristiyano sa bupas, binugbog na. Ha? Binugbog na. Pinatay na, kinukulong na. Sinaktan, nagutom. Papatay na. Ano ba? Ano sabi doon? Ibabawa na maglingkod sa pa, magturo ng Bible, pero sabihin ng Bible, di ba? Sila yung masaya pa rin. So, pag sabi presence sa pa, hindi ibig sabihin na wala ka ng problema, wala ka ng suffering, walang palo ng Panginoon, hindi. The more you experience the presence of the Lord, it means may problema man o wala, may lungkot man o saya, ano man ang sitwasyon mo, gutom ka man o sagana, no? Pag ang tunay ang Panginoon nasa buhay mo, lahat ng yan, kumbaga, sabi nga ni David, ni Paul, di ba? I can do all things through Christ. Di ba? May contentment. Okay. So, may fruit of the Holy Spirit. Yan. So, makita natin, nararanasan mo kasi, hindi lang natututunan mo, kundi talaga ang Panginoon ay totoo sa buhay natin. Yan, totoo siya. Kasi kung hindi siya totoo, hindi nga natin nakikita. Kaya kahit hindi natin nakikita, totoo siya sa buhay natin. Tingnan nyo, pag nag-pray kayo. Di ba? Sulat niyo yung prayer request, mas maganda. Di ba? At makikita natin, kung hindi siya sumasagot, hindi totoo ang Diyos mo. Di ba? Tumigil ka naman na lang eh. Pero kung nananalangin ka at may sagot ang Diyos, ibig sabihin, may totoong Diyos na sumasagot at kumagabay. 6, yun yan, no? And was know and understand the presence of the Lord. No? Dapat maunawaan natin, lalo pa tayong lumago. Lalo pa tayong lumalim sa pag-unawa. No? Knowing and understanding the presence of the Lord. No? So, we must grow in the Word of God. So, kaya nga, mahalaga sa atin taga-Bible study, mahalaga sa atin ang pagbabasa habang dito sa lupa. Kasi hindi natin maiintindihan, makikilala siya kung wala ang Word of God, wala ang tulong ng Holy Spirit. Di ba? Kailangan natin lumago. Grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Abiding in the presence of God. Ito yung mga ilang bagay na pag-aaralan natin yan. Ano yung pag-sabi abiding? Tingnan nyo. Si Jonah example. Di ba? Si Jonah inutusan ng Diyos. Punta ka sa Nineveh, mag-preach ka doon. Dahil ang mga tao doon masama na, ayoko sila patayin o parusahan. Gusto ko sila magsisi, sabi ng Diyos. Pero ano gano'n Jonah? Hindi siya sumunod sa Diyos. Di ba? Sabi niya kasi gusto niya itong mga taong ito, mamatay na lang eh. Marusahan na lang. Ayaw niya, ni Jonah maligtas ito, magbagong buhay. Galit siya sa mga taong ito, dahil ito yung mga taong pumatay sa kababayan niya. Kay Prophet Jonah, nung time po na yun. The Syrian Empire. Yung Nineveh. Sabi sa Diyos, pumunta ka mag-preach siya. So, imbis na pumunta sa Nineveh, pumunta sa Tarsis. Nag-ibang lugar. So, makita natin dyan, ano sabi ng Bible doon? Silipin nga natin konti. Di ba? Sabi ng Bible, ay, makita natin dyan, no? Sabi when they went out from the presence of the Lord. Merong verse eh. Nalala ko yun. Okay. Tulungan nyo ano. Ayan, ito. Jonah 1:10. Then were the men exceedingly afraid and said unto them, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord. Di ba? Iniwan niya. Actually, hindi mo matatakasan ng Diyos. Pero ang tinatakasan dito ni Jonah, yung plano ng Diyos. Nagmamatigas si Jonah. So, yung Satan, he fled from the presence of the Lord. Ang tinutukoy talaga dito ng mga taong to kasi na biglang bumagyo habang sumakay siya. Papuntang Tarsis Tumakas patakas sa Tarsis Ayaw niya sunod sa plan. Parang siya sabi talaga dito, ng mga kasama sa barko, nalulubog at malulunod siya. Biglang bumagyo, lumakas ang alon. Ang ganda-ganda ng panahon.
sabi ng mga kasama niya, ikaw pala ang dahilan eh. So, Jonah tried to deny or escape the plan of God. Sinusubukan niyang takasan o baliwalain ang gabay, ang plano, ang gusto ng Diyos. Na kahit hindi mo siya kita, pero alam niya ang Diyos, nagagalit, mali yung ginagawa mo, Jonah. Diba? Because of the bagyo, nadadamay mo. So, buti pa yung mga nasa barko, sensitive sila. Sabi niya, anong ginagawa mo, Jonah? Anong ginagawa mo? They were exceedingly afraid. Natakot tong mga to. Kaya pala bumabagyo. Sabi ng mga lalaki ito, bakit mo ginawa ito? Bakit tinakasan mo yung pagpunta doon sa Nineveh? Para mag-preach ka naman. Sinabi dyan eh. Di ba? For this man knew that they fled from the presence of the Lord. Meron pa isang verse yan. Alam ko meron pa isa eh. Nasaan na yun? Yung presence. Binanggit mo dito. Ayun, ito pala yung gusto kong makita. But Jonah rose up. Yan. Nasaan na yun? Wala. But Jonah rose up to flee unto Tarsis, from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarsis. Sa madaling sita, si Jonah, alam niya, kilala niya ang Diyos, alam niya ang plano ng Diyos, alam niya utos ng Diyos, pero dinidinay niya. Tumatakas siya. Parang sabi niya, bahala ka, Panginoon, kung ano gusto mo. Sa ako, hindi ko gagawin gusto mo, dito ako. Pero hindi naman niya natakasan ng Diyos. Kasi sabi niya, rose up to flee and to turn from the presence of the Lord. Ang tinatakasan niya talaga dito, hindi yung gabay ng Diyos eh. Hindi niya matatakasan yung gabay, yung proteksyon, yung plano ng Diyos. Ang tinatakasan niya dito, yung utos ng Diyos. No? Yung pumunta ka doon. Yung sumunod siya. No? Makita natin yan. Sapagkat nung sumakay nga siya ng barko, patungong Tarsis, tumakas siya, patungong Tarsis, di ba? May pera pa siya dyan. Ay maganda pa ang panahon, pero pagsakay niya dyan, nung naglalaot na, ayan na, dumating na yung bagyo. Natakot na ngayon makasakay dyan. No? Kaya sabi niya, nasa tutulog-tulugan siya. Kaya sabi niya sa verse 7, and they said, everyone to his fellow, sabi ng mga nakasakay, tara, magpalabo na tayo, tara malaman natin. Bakit ba biglang bumagyo na ito? Bakit ba biglang sumama ang panahon? Sino pa sa atin ang may balat sa pwede? So they cast na, nagpalabunutan sila diyan para malaman sino ang may dalang sumpa. Parang ganun ang tatigyan. Kunwari, tulog-tulugan si Jonah. Kunwari, hindi niya alam yung nangyari. Pero alam niya, galit ang Diyos. Kaya sabi niya, magpalabunutan tayo. Siguro yung kapitan o sino man yung nagpautos. At lo and behold, kahit anong tago ni Jonah sa plano ng Diyos, you can run but you cannot hide. Sabi nga, pag nabasa mo ang buong Jonah, yan ang lesson na ganyan. You can run from God but you cannot hide. Pwede kang tumakbo palayo sa Diyos, pero hindi ka makapagtatago. Yan. Hindi ka makakatakas doon sa gusto niya, doon sa plano niya na sumunod ka. Kaya sabi sa verse 8, di ba? Then said they unto him, sabi mo, ano ba, bakit ba nangyayari itong bagyong ito? Itong evil na ito, ano ba nangyayari? Bakit biglang sumama ang panahon? Ano ba trabaho mo? Sa kabagaling? Anong isang bansa? Sinong lahi? Anong lahi meron ka? Yan. Sabi niya, what people are thou? Sumagot siya sa verse 9. Sabi niya, ako ay Hebreo. Galing ako lahi ng Hebreo. Sabi niya pa, I fear the Lord. Kunwari, I fear the Lord. Pero hindi naman sa sumusunod. Pwede pala yun, Kunwari, I fear the Lord, pero hindi ka sumusunod. Parang sabi mo, ay, mahal ko ang Diyos, pero hindi ka naman nagsisimba. Pwede pala yun, Kasi ganun si John eh. Sabi niya, ako ay Hebreo. Matakot ako sa Diyos. Matakot ako sa Kanya, pero hindi sa sumusunod. Pwede pala yung gano'n, Kasi kilala niya ang Panginoon eh. Natakot siya sa Panginoon eh. Alam niya, yung bagyo galing sa Diyos eh. Di ba? Sinagot din, hindi sa mga kapagtago, hindi sa mga katakas. Kailangan manatili siya o tumakas siya.
pinili niya tumakas eh. So, maraming ganyan, no? Mahal ko ang Panginoon. Pero hindi naman nagsisimba, hindi naman sumusunod sa gusto ng Diyos, di ba? So ano pa? Sabi niya, I fear the Lord. Sino itong Lord niya dito ko? The God of heaven. Oh, kilala niya ang Diyos sa langit. Di ba? Sa mga Baptist niya, sa mga members sa Lido niya, di ba? Bisa, kakahiya tayo, nakakalungkot, di ba? Kilala tayo ng Diyos. I sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Dapat sumusunod, pero hindi tayo sumusunod. Di ba? Natatakot ako sa Panginoon. Yung Diyos ng langit, ang ating Diyos. Pero tingnan niyo yung buhay natin araw-araw. Nakalulugod ba? O nakakalungkot sa Panginoon? Di ba? Sino itong Diyos na ito na pinagilikuran ni Jonah? Hindi ho Diyos-Diyosan. Tunay na Diyos. Sabi niya, may paggalang ako sa Kanya. May takot ako sa Kanya. Ano pa? Siya yung Diyos ng langit. Siya yung gumawa ng dagat at lupain. Kaya nga, alam niya bakit dumating yung bagyo. Yung masamang panahon na ang ganda-ganda pa, sumakay siya ng barko, tatakas siya sa Tarsis. Di ba? Pero sabi niya pa, nagalit eh. Tumakas siya, pero hindi siya makapagtatago. Di ba? Ayaw ng Panginoon yun, kaya nagagalit na pa. Kaya sabi dito, kaya, buti pa yung mga lalaki, natakot talaga. Si Jonah, he feared the Lord lang. Pero pasaway siya. Kilala niya ang Diyos, pero pasaway siya. Pwede pala yung gano'n. Anak pa rin ng Diyos. Parang yung mga anak, di ba? Anak, pero matigas sa ulo, pasaway. Ganun din yung Kristyano, hindi nawawala yung relasyon kay Kristo. Parang si Pedro, nagsinungaling. Di ba? Pero Kristyano pa rin. Di ba? Sino pa? James and John. Ang mayabang. Sabi niya, paulanan mo na nga lang nagkidlat yung mga tao dun sa mga ayaw maniwala sa Word of God. Diba? Merong isang kwento sa Bible din, diba? Nagalit pa, sabi, hindi nyo ko naiintindihan, kaya ako na pariyan para magtas. Tapos gusto nyo, kumulan ng kidlat doon, kidlatin na lang yung mga hindi raw naniwala sa Word of God. So, meron isang Thomas Doubter, diba? So, pero makita natin yan, tingnan niyo pagkakaiba sa verse 10. Yung mga kasama sa barko, hindi yan mga Hebrew, ha? Hindi yan mga believers, hindi yan worshiper ni Jehovah. Yung mga lalaki nakarinig, kung sino si Jonah ang kaharap nila, ano sabi yan? Lubha silang natakot. Hindi lang natakot. Pag sila exceeding, lubha, napakatindi. No? Kumbaga, napakalalim, napakataas, napagkatakot. No, itong exceeding talaga, grabe yung pagkatakot. Parang, extreme, kumbaga. Parang severe. Masidhi, yun. No, yung kanilang takot, hindi lang takot, kundi masidhi na takot. Matinding takot ang naramdaman nila. But si Jonah, natakot lang, pero hindi sumunod, lumaban. Tumakas. Sa nakakalungkot, di ba? May ganyan ang ugali natin, di ba? Kilala natin ang Diyos, pinagpapala tayo, napakabait ng Panginoon, pero abusado tayo. Kasi alam na natin, hindi nawawala ang kaligtasan, ang relasyon. Pero tandaan natin, si Jonah, nakaranas dito ng palo. Bumagyo. At kung magmamatigas pa rin siya, mamamatay, hindi lang siya, pati lahat ng mga kasama niya. Kaya nga, natakot yung mga kasama niya. Sabi niya, bakit mo ba ginagawa ito? Ha? Bakit ka tumatakas sa presence ng Panginoon? Para siya, bakit mo pati atakasan yung tungkulin mo, yung gusto ng Diyos? Okay, so makita natin dyan, no? Pag sinabi natin, presence of the Lord, hindi lang natin sa kilala, hindi lang minamahal, nabubuhay, nararanasan, dapat nananatili ka pa. Di ba? Kaya si David, meron din sa sinabi, di ba? Huwag mo kong alisin sa iyong presensya. Sinabi ni David yun in Psalms chapter 51, kung yun ang kamar nila. Di ba? Huwag mo kong alisin sa iyong presensya. Kasi alam niya, marami siya kasamang gawa eh. Napakasama ang ginawa niya kay Bathsheba. Kay Uriah, pinapatay niya. Yumabang siya, naging marumi siya ang puso niya. Naging covetous, naging murderer, naging sinungaling. Kaya sabi niya, umiyak siya sa Diyos. Nag-pray siya diyan. In Psalms, sabi niya sa Psalms, natin yun. Psalms 51.
Ito yung sabi dito. Okay, ayan o. Sabi niya, nung magkasala siya, ito yung kanyang pag-amin eh. Likhain mo sa akin ng malinis sa puso. Naging marumi ang puso niya eh. Naging masama eh. Kaya sabi niya, likhain mo, linisin mo ang puso kong marumi. Lumikha ka, sabihin, linisin mo at gawin mo malinis ang puso ko. Dahil naging marumi at masama, nagkasala siya sa mata ng Diyos. Dininay niya yung holy presence of God. Sabi niya, itama mo yung puso kong marumi, yung mga baluktot, yung mga masama sa kalooban ko, itama mo. Renew a right spirit within me. Bigyan mo ko ng tamang damdamin, tamang emosyon, tamang kaisipan. Tapos sabi niya sa 11, huwag mo kong alisin sa iyong presence. So, ibig sabihin niya, huwag mo kong alisin. Diba, parang naalala niyo ba si Eva at Adan, nung magkasala, ano ginawa ng Diyos? Pinaalis sa Garden of Eden. Di ba doon sila nakatira? Pero ba't sila pinaalis doon? Kasi, andun yung tree of life eh. At parang sumpa na rin Diyos, diba? Dahil sa kasalanan ginawa niyo, sabi niya, kainin niyo na lahat. Huwag yung isang yun. Ang kinain nila, yung pinagbabawal. Hindi naman sinabing bawal kainin yung tree of life eh. Kung kinain nila yung tree of life, kaya nga pinalis sila doon eh. Pwede kasing, no, hindi ko alam kung ano epekto doon. Kaya pinalis sila. Parang inalis na sila sa blessing ng Panginoon. Kaya sabi ni David, wag mo kong alisin sa iyong presence. Ang prayer agad ni David, Lord, nagkasala ko, pero pwede po bang manatili ako sa presence mo? At pwede kasi pinatawad siya ng Diyos. Pinatawad siya diya, hinugasan. Kaya ngayon ang prayer niya, Lord, wag mo kong alisin ang Holy Spirit sa lumang tipan kasi. Remember, in the time of Samson, nung magkasala, nung si Samson ay sabi ng Diyos, ipagtanggol mong Israel sa kalaban. So pag may kalabang Philistine, pinagtatanggol ni Samson, natatalo yung mga kalaban. Pero ang bilin ng Diyos kay Samson, huwag kang mag-aasawa ng hindi kalahi, yung buhok mo, huwag mong papuputol. Tapos huwag kang kakain ng mga bawal, yung bawal doon, yung katulad doon sa patay na leon. No? Huwag kang lalapit sa patay at lalong huwag kang kinain niya yung pulot-pukyutan doon sa leon. Nagalit ang Panginoon doon at pinakamatinding galit ng Diyos doon. Sabi niya, ang lakas ko, sabi niya kay Delilah, ang lakas ko galing sa buhok. Pag pinutol yan, manghihina ako. Pero tama naman talaga na hanggat ang sumusunod sa Diyos, may lakas yan. Pero ang lakas niya, hindi taga sa buhok. Galing sa Diyos. Ay, pinutol. Talagang di mo sinabi niya na sa Diyos galing. Basta yung buko, hindi pinuputol yan. Pag pinutol yan, manghihina. Hindi niya alam, nahulog niya sa sapatibong ng diablo. Si Delilah, mahal niya. Si Delilah, mahal din siya. Kaya lang, si Delilah, mas mahal niya ang pera. Ang pera kasi, pagka nahuli niya yung lakas ni Samson, nang hina Samson, ay bibigyan siya ng 30 pieces of silver yata. Tama ba? Parang ganun yun eh. Bibayaran siya ng pilak. Mahal niya Samson, pero mas mahal niya yung kumita siya. Kaya, nung manghina si Samson, maputumbok, nagalit ng Diyos, iniwan siya. Pinabayaan siya, nanghina po siya. So, ganun doon. So, kasi, pag iniwan ka ng Diyos, manghihina ka. Pag iniwan ka ng Diyos, parang, doon nga, nabulag siya, pinalo siya ng Diyos, natalo siya ng kalaban. Kaya si David, ganun na lang takot niya. Alam niya, nung matalo niya si Goliath, sa tulong ng Diyos. Sa bawat gera ni David, nananalo siya sapagkat tinutulungan siya ng Diyos. Yung protection ng Diyos, yung right hand, yung guiding hand, yung protecting hand. Bawat, though I walk in the valley of shadow of death, sabi niya, ako ba'y lumakad sa lambak ng anino ng kamatayan? Di ba? Sabi niya, they run and they stop. They, iniingatan ako. Di ba? So alam niya, yung Psalm 23, alam ni David, iingatan sa Diyos. Why? Because si David, kahit nagkasala, umamin, nagpakumbaba. At ang prayer niya, Lord, nagkasala ako, marumi ako, pero linisin mo ang puso ko, itama mo ang puso ko. Huwag mo kong alisin sa iyong
presence. Gusto kong manatili sa iyong presence. So, dapat yan ang ating hinahanap at prayer. Yung holy presence of God. No, hindi na tayo dapat nag-i-enjoy sa kasalanan. Yan. Kasi, ang Diyos ay banal. Kaya nga, maliwanag, sabi ni David, di ba? Ano sabi doon? In your presence is fullness of joy. So, the presence of the Lord is holy. The path of life is holy. The fullness of joy that God offers is holy. The right hand of God speaks of His holy hand. His pleasures that are forever is, lalo sa mga heaven-bound, mga pinatawag niligtas, lahat yan ay malinis at banal. Walang kasiyahang i-offer ang Diyos o plano na marumi, baluktot, o hindi ayon sa gusto niya. Diba? Kaya nga, kahit kita nyo, kahit sa Bopax, kahit binubugbog yung mga alagad ng Panginoon, pero sunod siya, naglilingkod siya, di ba? Preach sila, binugbog na, kinulong. Sino to? Si Paul and Silas, remember in Acts 16? Di ba? Binugbog siya, kinulong. Pero ano sabi doon? Imbis sila magalit, umiyak, magkaka, no, God, hindi na babaya mo kami rito. Di ba? Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Kumanta pa nga sila sa loob ng kulungan. At ano nangyari sa pagkanta nila sa loob ng kulungan? They praise the Lord, they sing unto the Lord. What happens dun sa loob ng kulungan? Naka-ano sila doon, di ba? Ano yun? Naka-kadena sila dun sa may, anong tawag doon? Nakatani ka lang, anong tawag sila? Yung paat kamay nila, akala mo kasi pag sinabi yung paat kamay, nakakagapos. Nakakulong na nga, nakagapos. Alam niyo, para sa mga upod ng sama lang yun na kriminal eh. Hindi naman kriminal sila Paul and Silas. But, ang kasalanan nila, they preach the word of God, they obey the Lord. Nilagay sila sa dungeon. Ano yung dungeon? Kulungang madilim, mabaho, may mga daga, ano pa? Baka maraming ipis dyan, baka talagang pusali pa kami. Sabihin, wala kang makikita. Kung yung kulungan natin, malilinis pa yan, magaganda. Pero yung kulungan ng unang panahon, pag sa aming dungeon, yan yung madilim, mabaho, may daga, may ipis, walang ilaw, tapos hindi lang yun, nakakadena pa sila. Grabe. But lo and behold, imbis na magreklamong God sa Diyos, kumanta sila. And what happened? Ano sabi ng Bible? Lo and behold, the heaven, the throne of God, parang naiyak ang Diyos na eh. Sa tingin ko, naiyak sa tuwa. Yung mga alagad ko, naglilingkod. Pero pinahihirapan, pinubugbog ng mga tao ito. Sumusod sila sa Diyos. Anong nangyari, di ba? Ginawang himala ng Diyos. Lumindol at lahat ng mga pintuan bumukas sa kulungan. Di ba? Ganun ang nangyaring milagro. Milagro ng Diyos. The presence of the Lord, the protection of the Lord. Something na it is kagila-gilalas. Full of awe. Di ba? Ano yung awe? Ano yung awe? Kamangha-mangha. Mamamangha ka sa protection ng Diyos, sa presence of nabubog siya pero hindi siya patay. Tapos nagpapakamatay na nga yung di ba? Sabi ng Bible, yung pinaka parang bantay, di ba? Kala niya nakatakas yung manang kulong eh, no? Nagpapakamatay na ko, di ba? Pero sabi po, huwag mo ituloy yan. Dito pa kami, hindi kami tumataas. Buhay kami. Dito pa kami. Kaya sabi nung sundalo, magpapakamatay yun sa kasi kala niya nakatakas yung mga nakakulong eh. Nakagapos yun, bigla nagbukasan yung mga rehas. Nabuksan, milagro ng Diyos. Kagagawa ng Diyos. Ano nangyari niya sa'yo? Anong dapat kung ngayon, nangingin sa takot, anong gagawin ko? Diba? Ano gagawin sa'yo? Sabi ni Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Manampalataya ka kay Kristo at kay maliligtas sa tansama. Alam niyo nangyari? Naligtas yung nakakulo, yung doon, sundalo. Tapos hindi lang yun. Yung sugat nila Paul, dinala po sila yung sundalo. Naging mabait yung sundalo sa dinala sa bahay ng sundalo yun pag binasa niyo yung Bible. Dinala sa bahay ng sundalo sa lugar ng Philippians.
dinala sa bahay, tapos ginamot yung sugat nila, tapos pinakain, at hindi tumakas sila Paul and Silas, ibinalik sa kulungan. Tapos pinalaya sila. Nung ano, kasi nga, yun nga yung maglalakbay pa sa Rome. Pero yun yung mga suffering na naranasan nila Paul and Silas. And in spite of their sufferings, they abide, they remain. Ha? Hindi sa tumakas sa hindi katulad ni Jonah. Si David, alam niya, pinapalo sa Diyos. Galit ang Diyos, pero ang sabi ni David, Lord, linisin mo ko, patawarin mo ko, baguhin mo ko, huwag mo kong alisin sa iyong presensya. Para sa sabi ni David, Lord, gusto ko manatili close sa inyo. Para ganun sa niya. Lord, ayoko lumayo sa inyo. Gusto ko maging close kahit ako nagkasala. Baguhin mo ko linisin. Gusto ko manatili close sa inyo. So, may mga miyembro, no? Makikita mo kung pwede naman nagsisimba ka kahit ka close kay Lord. Pero hindi ako naniniwala pag close ka sa Panginoon, hindi ka magsisimba. Di ba? Pag close ka sa Panginoon, magpe-pray ka, magbabasa, susunod ka, magsisimba ka. Pero di ba lang, may mga nagsisimba ang hindi close sa Panginoon. Pero hindi ako naniniwala yung mga close sa Panginoon, nananatili sa kalooban niya, sumusunod, nagmamahal, ay hindi maglilingkod at susunod sa kalooban niya. No? Abiding in the presence of the Lord, waiting for the presence of God. Waiting for the presence of God, especially the second coming of the Lord. Diba sabi niya, Panginoon, hintayin niyo ako dyan sa bundok. Naghintay yung mga alagad. Dumating pa. Sabi niya, Panginoon, di ba? Hintayin niyo ang pagbaba ng Holy Spirit. At hintayin nila, sila ipinospos ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit po mahalaga ang gabay ng Holy Spirit sa church, sa tunay na ligtas? Pagalis sa Panginoon, kasi alam ng Panginoon, may hirapan ng mga alagad niya. Papatayin, bububugin. Sino magbibigay ng kakaibang lakas? Spiritual strength. Strength from the presence of the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? He is God. No? Kakaibang lakas, kakaibang kagalakan, kakaibang joy, kakaibang pag-ibig. Meron ang mga alagad ni Kristo dahil sa presence ng Holy Spirit. Hinintay nila, dumating po yan in the book of Acts. No? At lalo na yung mga naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Waiting for the physical presence. Hinintay natin yung physical presence of the Lord Jesus Christ. Number 9, fearing or respecting the presence of God. So, yun yan, yung dito kay Jonah, di ba? Anong nangyari? Si Jonah natatakot pero huwag ka pasaway. Pero yung mga kasama niya nakakulong, yun talaga totoong natakot. Bakit? Sabi niya, alam namin. Eh dahil sa ginawa mo, sinabi niya, sabi niya, ayun. Sabi niya, then were the men exceedingly afraid. So that yung matsidhin, pagkatakot na, it talks about the reverential fear. Sabi niya, hindi sila mga worshiper ni Jehovah. Tandaan nyo, tunay naman ang palataya, si Jonah, prophet pa siya. Hebreo siya, kilala niya ang Panginoon. At sino itong Panginoon to? Diyos ang langit, Diyos sa tunay, Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Ibig sabihin ng God of heaven, no? If you look at heaven, the stars, the galaxies, it speaks of the power and wisdom of God. The eternal power and wisdom of God. When you look at the sea and the dry land, it speaks of the power and the wisdom again of the Creator. Both the heaven and the earth, it speaks of the wisdom and eternal power of God, the Creator, the mighty God. At yan ang Diyos ni Jonah. Pero sabi ko nga, may takot daw siya sa Panginoon, pero sumuhay naman siya. Tinatakasan niya yung plan Diyos. Pero totoong natakot itong verse 10, itong mga kasama niyang mga nasa barko na hindi believers, hindi worshiper, hindi inutusan. Nakilala nila, yung pala yung Diyos mo. Mga Gentile ito mga sumasamba sa rebulto. Bigla, tingnan nyo bigla po sila ay naging worshiper ng Orson.
Ha? Sabi niya, bakit mo ito ginawa? Sabi nila, nisisi si Jonah. Natakot sila eh. Natakot sa Diyos si Jonah eh. Hindi kay Jonah sila natakot. Tingnan nyo, unawain nyo ito ha. Hindi ho sila natakot kay Jonah. Natakot sila doon sa bagyo. Bakit ba nangyayari ito? Nagpanabot siya. Ikaw pala, ikaw. Sabi niya, pakilala ka, sino ka ba? Sabi, ano pa? Saan ka magaling? Nagpakilala siya, ako yung ganito, ako yung Hebreo, ako yung Diyos. May Diyos ako na kaya tatakutan. May plano ganito. Bakit mo ginawa yan? So natakot sila doon sa Diyos ni Jonah. Hindi kay Jonah. Bakit mo ginawa yan? Ha? Sapagkat naiintindihan ng mga lalaki ito na tumatakas si Jonah sa plano, sa utos, sa presence ng Panginoon. Kaya sabi sa 11, sabi niya, then said they unto Jonah, anong gagawin natin? Anong gagawin namin sa iyo? Para tumigil ang dagat nito na nagdangalit. Nag-uumalon. The sea and the waves rolling. Yung dagat nag-aalin po yun. Ang hangin ay kakaiba. Malayo lang na parang gano'n. Ang ganda na pa, yung naglayang siya, bigla, sumama pa lang. Di ba? Sabi, anong gagawin namin? Sabi, para tumigil itong bagyo na ito, itong sama ng panahon. Kaya sabi ni Jonah, sabi niya sa kanila, sige, kunin niyo ako, pagkatapos siagis niyo ako sa dagat, para tumigil na ang dagat niya, kasi ako naman dahilan niya. Ha? For I know that for my sake, dahil sa akin, kaya itong bagyong ito ay nangyayari. Ha? So, alam ni Jonah, minado naman siya, kasalanan niya. Pero sabi niya, sige, hayaan niyo na ako, tapon niyo na ako sa dagat. Ayan, gusto niya hindi sumunod sa Diyos, mamatay na lang siya. Hindi sumunod sa plan Diyos. 30, tingnan niyo anong nangyari. Sabi ng mga lalaki, nevertheless, ang mga lalaki, lalong pinilit nila na patakbuhin ng maayos pa rin yung bangko. At nang sa ngayon, makalapit sila sa malapit na lupain o dalampasigan na malapit na doon. No? Baka sakaling makalapit tayo para sa mabuhay ito, maligtas. Hindi na sinunod yung sinabi niyo na ihagis niyo ako, kasalanan ko naman to. Tama, at alam nila kasalanan ni Jonah, pero hindi kaya ng konsensya na mamatay si Jonah. O gawin niya siya, sabi niya. Sige, tara, pilitin natin makapunta tayo sa lupa. Pero sabi niya, but they could not. God is angry that time. Galit po siya kay Jonah. Dahil si Jonah ay sumusuway sa plano niya. No? Ang dagat ay lalong naggalit ang alon at ang hangin. Hindi po talaga siya makalapit, hindi pumapayapa, hindi umuhupa ang lakas ng alon at ang nag-aalin po yung hangin, So, sa oras niya. Kaya sa 14, niya sabi na sa 14, anong ginawa niya? Wherefore they cried. Hindi niya to, ha? Hindi niya sabi sa 14. They cried unto the Lord. Sino yung nag-pray? Sino tumawag sa Panginoon? Si Jonah o yung mga lalaki? Sino? Yung mga lalaki. Kasi lang na mamamatay tayo. Hindi tayo makaligtas. Sabi niya, wherefore they cried unto the Lord. Nag-pray siya. Sabi niya, we beseech thee, O Lord, O Panginoon, nakikiusap kami. Huwag mong hayaan na mapahamak. Let us not perish. Huwag kaming mapahamak dahil sa buhay ng lalaki ito. At huwag mong ilagak sa amin ang inosenteng dugo nito. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay ginagawa mo kung ano ang nakalulugod sa iyo. Ha? So alam nila itong Diyos ang may kagagawan, yung Diyos si Jonah. Natatakot na sila. Pero sabi, anong gagawin natin? Sabi, wala kaming kasama dito, hindi na. Ikaw ang, alam namin, itong taong ito may kagagawan. Pero yun, nadadami siya. So, alam nila, ang Diyos na masod, God is sovereign. O Lord, thou hast done it as it please. Ang Diyos ang masusunod. Kaya, may sinabi, ihagis sa dagat, sumunod naman sila. Tingnan nyo. So, they took up Jonah. Kasi hindi talaga titigil yung dagat eh. Pero hindi ka maintindihan, no?
sabi niya, talagang inihagis nila si Jonah. So they took up Jonah. Sabi niya, ihagis mo sa dagat para tumigil yan. Pero ayaw nila nung una Ayaw nila. Gusto na maligtas din, pare-paras. Pero hindi talaga tumitigil. So wala siyang choice. Alam niya si Jonah kasal. So sino the Lord? Pero sabi ng Lord, gagawin namin to pero wala kaming kasalanan dito. Huwag mo kami sisihin sa dugo ng taong to pag naitiyapan. Sabi, alam nila, ang Panginoon ang gumagawa ng oras sa Yesu. Kaya sabi sa 15, kinuha nila si Jonah. Noong una kasi, inagis pa nila dyan yung mga kagamitan nila. Kasi nga, para hindi sila lumubog Nagbukas sila ng gamit yan Pero hindi tumigil yung bagyo. At lalong naganib yung barko nila. Pero nung si Jonah na, tingnan nyo, lo and behold, yung ganda na, yung sama ng panahon, sama ng alon at hangin, nung kinuha nila si Jonah at inihagi sa dagat, ewan ba, pero nag-pray naman siya, Lord, wala kami kasalanan dito, ba? Hinagis nila si Jonah. Tingnan niya nangyari. Parang wala na. Ang dagat ay tumigil sa kanyang pagnangalit. Lo and behold, the sea ceased from her raging. Tumigil. Yung kaninang magandang panahon, bigla sumama ang panahon, wala talagang tigil, at nung inihagis naman si Jonah, biglang tumigil. Ito ba ay aksidente? O sinasadya? Talagang ito ay sinadya ng Diyos na mangyari para kay Jonah lang. Kaya lang may mga taong nadamay. Kaya tingnan niyo si Jonah, walang takot sa Diyos Pero ang sabi sa 16, tingnan nangyari. Sabi sa 16, the men feared the Lord exceedingly. Natakot siya sa presence of God. Yung mga lalaki, lubhang natakot. Lubha, masithi, matinding pagkatakot ang naramdaman nila. Hindi lang yun. Naniwala sa Diyos si Jonah, nag-pray sila, natakot sila. Tingnan yung ginawa pa. Naghandog sila sa Diyos ni Jonah. They offered a sacrifice unto the Lord. At gumawa pa sila ng pangako. Sumamba sila sa Diyos ni Jonah. Lumalabas sila dito, naligtas itong mga taong to. Talagang hindi lang naligtas sa bagyo. Talagang sila yung naging worshiper ni Jehovah noong oras. Nakilala nila yung Diyos na tunay ni Jonah. At alam naman natin nangyari, sabi 17, ang Panginoon hindi pa tapos kay Jonah. Salamat ang Diyos kahit ang tigas-tigas ng ulo natin para si Jonah. Salamat, binibigyan pa rin tayo ng hininga at buhay. Para ano? Para itama ang mali. At sumunod uli sa plano ng Diyos. Kasi pag ang Diyos naubos ang pasensya sa atin, ang tigas ng ulo natin, pwedeng sa isang iglap, wala na tayo sa mundo ito. Mayaman ka man, malakas ka man, sabi ng buhok Jeremiah, huwag dawa ang taong malakas ay ipagyabang ang lakas. Huwag ang taong mayaman ay ipagyabang ang kanyang kayamanan. Huwag ang taong matalino ay ipagyabang ang kanyang katalinuhan. Kundi, sabi niya, kung meron daw siyang dapat ipagmapuri at ipagmalaki, ay nakikilala niya ang Diyos ni Jeremiah. Sabi ito sa buhok Jeremiah, I forgot that verse. No? Kung meron dapat tayong ipagmalaki, itaas, ibigyan ng karangalan sa buhay natin, hindi yung kayamanan binigay sa atin, hindi yung katalinuhan, o yung lakas na meron tayo, na nagiging mayabang lang tayo at nagiging, dapat lalo tayo maging humble. Huwag hambog. The more God bless us with riches, honor, strength, wisdom, tumatalino ka para gamitin ng Diyos, dapat the more ka nagiging humble. Huwag hambog. Huwag hambog na H-U-M-B-U-G. No? H-U-M-B-U-G. Ang ibig sabihin, hambog, mayabang. Parehas lang yung hambog na H-A-M-B-O-G, hambog sa Tagalog. Sa English, H-U-M-B-U-G. Hambog. Parehas lang yung meaning yun. Mayabang. Pero si Jonah tinuturuan ng humility. Ang Panginoon ay naghanda ng isang dakilang isda, malaking isda. At binanggit yan sa Book of Matthew. Ito ay, makita natin dyan ay whale. No? To swallow up
Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Ito, kakaiba talaga to. No? Ba't hindi natunaw? Ba't hindi namatay? Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos ay ang bumabawi. Ang Diyos ay nagmamahal, pero pagka ikaw ay talagang pasaway, mahal ka pa rin ang Diyos, pero papaluin ka ng may pagmamahal. So dito si Jonah ay pinalo ng may pagmamahal. Pagmamahal ng mayroong masakit na lumalatay. Talagang hindi lang palong latay, sakit, kundi latay sa buong katawan. Would you imagine, Jonah, sa tiyan po ng balyena na yan, pag pinag-aralan nyo, meron po yung acid. Ayon doon sa mga kwento niya, kung totoo niya, no? Yung acid yan, pwede na siyang tunawin at patayin. Isang oras lang. But would you imagine, 3 days and 3 nights, kaya pag may mga nakabasa ng Bible na ito, na hindi niwala sa Diyos ng Israel, sa Diyos si Jonah, fairy tale lang yan. Hindi yan totoo. Kwentong lola basa. Hindi totoo yan. Kaya yan ay isang malaking kalokohan, sabi nila. Sa Diyos, walang imposible. Maraming bagay sa mundo ito, hindi kaya explain ng tao. Kahit anong talino niya, yaman niya, hindi niya kaya explain. Yung volcano, yung tsunami, lahat ng lakas ng mundo sa mundo. Yung lakas ng lindol, lakas ng earthquake, lakas ng tsunami, lakas ng tinatawag nating hangin, yung lakas ng araw, the solar system, di ba? Ginagamit na solar energy, yung lakas ng nuclear, bomba nuclear, di ba? Natuklasan na ng tao. Ano ba? Napakaraming energy, source of energy in this creation of God. Bukod pa doon sa tinatawag na human energy, yung lakas ng tao, yung talino ng tao. So, lalo na yan. Di ba? So, yan, hindi nga kaya explain ng tao yan eh. Pero natuklasan niya, nagagamit niya. Sa kabutihan man o sa kasamaan. Paano pa kaya yung talino at kapangyarihan ng Diyos? Would you imagine Jonah sa tiyan ng bituka, no? Sa loob ng tiyan ng balyena, hindi tinunaw ng Diyos. Kaya halos, nung nilabas siya po dyan, tapos sinala po doon sa Nineveh. Nag-pray si Jonah dyan sa chapter 2 verse 1. O doon lang siya nag-humble. Kasi nagmamatigas pa siya dyan eh. Pero at the same time, 3 days and 3 nights yan, may prophecy yan. Dahil ang Panginoon sa 3 days and 3 nights yan po, nung siya ay mamatay at nilibing, and then after 3 days, nag-resurrect. Kinote po yan ng Panginoon. As Jonah was in the belly of the beast, 3 days and 3 nights, so shall be the Son of Man. Sabi yan, no? Bago siya nag-resurrect. Ang ganda po niyan, pakita natin, dami natin makita lesson niya. Prophecy, the power of God, the protection of God kay Jonah. Pwede siya patayin, pero pre-deserve siya. Bakit? Ano sasabi ni Jonah? Jonah, ibang utak mo, gusto mo tumakas? Ha? Gusto mo takasan ang plano ko? Sabi mo, itapo ka lang sa dagat, gusto mo nang mamatay? Hindi yung plano mo mangyayari. Oh. Pwede siya patayin ng Diyos, pero binuhay pa siya sa ilog ng isla. Pero matindi ang kanya sabi rin din na so, would you imagine? 3 araw walang kain, 3 araw gabi, tapos yung, sabi ko, yung acid ng balyena ay grabe po ang nilikha nitong sakit sa balat ni Jonah. No, nung siya ay pumunta po sa Nineveh, I believe kakaibang, ewan ko no, tsura niya doon, no? Kasi epekto po na acid. Pero hindi ko siya namatay. Binuhay siya ng Diyos. Bakit? May mission pa siya. Bakit tayo buhay pa sa mundo ito? May mission pa ang Diyos. Meron pang gustong ipagwasan. Nawa yung purpose ng Diyos, yung mission na assignment natin, magawa natin, huwag na tayo magmatigas, manatili tayo sa presence ng Panginoon. Feeling or respecting the presence of God. And lastly, trusting the presence of God. Though I walk in the valley of the shadow, I will fear no evil. Diba? Sabi ni David, ako ba, what time I am afraid, I will trust in you. Diba? He kept on trusting the protection, the plan, the promise, the power, and the sovereign hand of God.
Lord, salamat sa ita mo. Tulungan niyo po kaya lalo pa namin makilala, mahalin, sundin, habang nasa lupa. Tulungan niyo po lumalim ang aming paggalang, aming kaalaman, ang pagmamahal, paglilingkod. Maranasan namin sino ka sa buhay namin araw-araw. Ipakilala ka namin sa mga taong mapapaharap pa. Lord, suriin yung buhay namin, sila sa atin, linisin. Marami kami pagkukulang pagkasala, pero just like David said, Lord, gusto namin manatili sa plano mo sa gusto mo. Manatili doon sa banal ng presensya. Kahit nakakahiyaman pa rin ang ginagawa namin, pero salamat po. Si David ay nagpakumbaba, umamin. At talagang napaka-gracious mo, mapagpatawad ka. Ang pag-ibig mo ay hindi nawawala, hindi nagmamalit, hindi natutunaw, hindi nauubos, hindi nagkukulang. Hindi gaya namin. Marami kaming pagkukulang, pag-deny, pagbaliwala sa plano mo, just like Jonah. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Tulungan niyo po lumago kami, tumibay, at lumakad sa nais mo habang dito pa po kami sa lupa. Gamitin niyo kami, hanggapunin niyo kami katulad ni Enoch sa pagdating niyo, sa pagbabalik niyo. Kita ang dating pag-uwi, pasalamat sa matamis na parang pangalan ng Jesus. God bless po, see you on Sunday. Amen.